Ito, parallel parking na to. Madalas natin na i-encounter ito sa street parking, di ba? Yan, tinatawag. Itong mga cone na nasa likod, i-consider natin yan na unahan niya ng sasakyan na nakaparada dito. Yung cone na nakakasandal sa may gutter, yun ay ilaw. Ilaw ng sasakyan. Yung namang pole na nandun, yun naman ay taillight ng sasakyan na nakaparada doon. Okay. So, ang una mong gagawin dyan kapag naka-encounter ka ng ganyang parking, syempre tatapatan mo yung parking mo. Kung kasya ba ang sasakyan mo. So kasi hindi naman pare-pares ang sukat yan. Okay? So ngayon, pagtapat ng ng sasakyan mo, tingin mo kasya naman, po-forward ka. Ngayon, habang po-forward ka, well, dito pa rin. Hatiin mo pa rin to, makikita mo yung pole dito. Ha? Sige, forward ka. Forward lang, tingin ka sa pole ha, doon sa gilid ha, sige. Dito, itong salamin na to. Tingin ka, sige, habang pumo-forward. Sige, diretso lang malubela. Sige lang. Stop. Okay, kita mo na. Gantayan likod mo at likod niya. So, tulad ng sabi ko, para ma-recognize mo pantay, side mirror to side mirror. Pero kung van ito, yung sa handle, ano? O, di ba, nakita mo na yan. Ito yung pinaka-reference natin ngayon. Nakita mo doon. Yan na yung time para ilagay mo sa reverse. Sige, ilagay mo sa reverse. Sagad mo naman sa right ang malibela mo. Okay, atras ka ng konti. Check mo kanan mo. Atras. Yan. So, nakikita mo, pasok ang kanan mo. Mag-focus ka ngayon sa side mirror mo sa kaliwa. Lang. Huwag mong babagawin ang malibela mo ha, nakasagad pa rin sa kanan. Sige lang, bitaw-bitaw lang sa brake. Lang. Sige lang. Tingin lang sa kaliwa ha. Sige lang. Sige lang. Okay, stop. Nakita mo na to. Kita mo na. Tingnan mo sa maliit na salamin mo, ang gulong mo sa kaliwa. Kita, pero wala pa siya dito. Sa guhit, di ba? Hindi pa siya nakahilira dito. Kaya ang gawin mo, normal mo muna malibela mo. 1, 2. O, atras ka lang konti. Tingnan mo yung salamin na maliit at yung gulong mo. Sige, atras. Sige. Pasukin mo ha, at least kalahati. Hop, stop. Diba, pumasok na yung gulong mo. Bakit natin pinapapasok? Para yung unahan mo naman ay lumagpas dito. Para pagpaling mo ng kaliwa, hindi tatamaan ito. No? Okay, sagad ka naman sa kaliwa ngayon. Naka-reverse ka pa rin. Atras. Tingin naman doon sa kanan. Left and right ang tingin, likod. Ganyan, pag umaatras. Sige lang. Sige lang. Tingin lang sa kanan. Tingnan mo, di ba? Kasi may posibilidad kang tamaan diyang gutter. Sige lang, malaki pa likod mo. Kaya advantage yan kung may camera. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Stop. Sagad ka na sa likod. So kailangan mong pumurward. Lagay mo sa drive. Sagad naman sa kanan. Nakikita mo yung cone na yon. Sa gitna. Pag pumo-forward ka, kahit ganunin mo, hindi mo na siya makita, tumigil ka na. Sige. Sa ngayon, yun lang ang reference mo. Okay. Okay, stop. Tama ba ang cone? Hindi na. Tingnan mo position mo, tagilid pa rin. Ganito naman gawin mo. Lagay mo sa reverse. Opposite naman lang malubela sa kaliwa. Sagad. Yan. Para pumantay lang yung sasakyan mo. O, atras ka naman. Tingin naman sa likod. In the same time, tingnan mo tagiliran mo. Pag pantay na, tagiliran mo sa kanan. Sige. Sige. Sige lang, malayo pa likod mo. Sige. O, stop. Pantay na. O, normal, malubela. 1 and 2. O, palagay mo sa drive.
Forward ka lang konti. O, stop. Yan. O, neutral mo. Handbrake park. Baba ikaw. Kapag nasundan mo yung mga reference na yun, tingnan mo, ganyan lang mangyayari ng sasakyan mo. Punta ka sa unahan. Doon mo makikita yung kung pantay yung tagiliran mo. Yan. Pag nasundan mo yung mga reference na yun, diba? Tandaan mo ha. Ito, ulitin ko kasi uulitin mo ulit yan. Sakto, sir. Oo, sakto, di ba? Oo. O, ganito. Pagdating mo dito, wag sobrang dikit dito, wag rin sobrang malayo. Ang pinaka-reference mo, para malaman mo na pumantay ang likod mo dito, ito, makikita mo sa maliit na salamin. Yung, katulad doon. Pag nakita mo yan, tigil. Lagay sa reverse, sagad sa kanan, kasi kanan ang pupuntahan mo. Habang umaatras ka, pakanan, papasok, makikita mo yung cone. Yon, sa dulo. Yon, makikita mo dito sa kaliwa. No, ito, dito. Pag nakita mo na yon, di ba, pag ganun mo, nakita mo na, or ang position mo, it's about 45 degrees na. Angle. Pero ang gulong mo, nandito pa, ituwid mo muna ang manubela mo para pumasok muna ang kalahati ng gulong mo. Katulad kanina. Yan, katulad kanina. Pag pumasok na, tigil ka, sagad ka naman sa kaliwa. Tapos yun, umaatras ka pa rin. Pag atras mo, nakatagilid ka pa rin ng konti, pumasok na sa sakyan mo, pero nakatagilid ka pa rin. Lagay sa drive, sagad sa kanan, forward. Ngayon, ganito naman ang paglabas. Yan. Siyempre, next yan, no? Alam mo, papasok lang ang kailangan natin. Kailangan papaglabas, alam mo rin. Tingnan mo itsura ng sasakyan mo. No? So, kailangan magkaroon ka kasi ng enough space sa likod dahil magre-reverse ka eh. So, dahil ito, pag upo mo doon, nakikita mo pa naman to. Forward ka ng konti, na hanggat hindi mo na siya nakikita. Pag naman sa actual, halimbawa, kotse ito, nasa unahan mo. From the point of view, po-forward ka o didikit mo pa sa kanya, ang pagbabasihan mo, unang mawawala sa paningin mo ito, bumper na to. Hanggang pataas ng pataas na hindi mo na to makita. Ang pagbabasihan mo lang, ito lang ang papantay doon sa point of view mo. Pag pumantay na yan, tama na yung space mo. Bali, sir, ito ang aming kasaunahan. Yan, yung sa point of view, yung ibabaw ng wiper, yung tinuturo ko sa'yo kanina. And then, kapag kotse yan. Pero kapag halimbawa naman SUV or van, magbe-base ka naman sa paningin mo itong bumper niya. Kita mo may bukasan ng pinto. Yung pinaka-biak nun, ipantay mo sa point of view mo bilang SUV. So hindi ka sa plate number magbe-base. Bali, yun ang reference. Kumbaga, pag SUV ang nasa unahan mo, van, mas matangkad sa'yo, kailangan kita mo yung buong plate number. Yan. Okay, sige, paglabas, upo muna ikaw. Upo ka ng normal, tingnan mo yung cone, nakikita mo pa. Forward ka lang, hindi mo na siya makikita. So tanda mo to ha, paglalabas ka lang parallel. Hindi mo na nakikita. Sa ngayon ganun yan. Kanina, kaka-actual, yun yung pagbabasihan mo, no? Depende yan ha. Yan ang gagawin mo kung tingnan mo space mo sa gilid sa kanan. Malaki. May enough space, di ba? Kahit ikutan mo lang sagad, pag umatras ka ng konti, hindi ka tatama kagad. Pero kung just in case na napadikit ka sa gutter, dikit na dikit, hindi mo pwedeng gawin yan. Ang gagawin mo noon, aatras ka na ng diretsyo. Hindi ka pwedeng kumabig pa kanan kasi tatama ang gulong mo. Sagad mo muna sa likod, sabay kaliwa. Pagtingin mo tatamaan ito, opposite lang ulit, atras lang. Basta lagi mo tatandaan sa actual, kapag alam mong alangan ka na, halimbawa umatras ka, alangan ka na. Kasi hindi pa naman ganun ka-accurate yung calculation mo dahil bago pa lang eh. Pag alangan ka na, tigil ka na dahil umatras ka na, ibig sabihin mo may enough space ka na, mayroon ka na space sa unahan. Forward ka lang ulit. Pag tingin mo na naman na mawawalan ka na ng space sa unahan, atras ka ulit. Basta't lumabas kang sigurado, di baling naglalagari ka. Basta't mahalaga o lumabas kang ligtas. Lumabas ka na wala kang madadamage. No? Ngayon, pumurward na tayo. Aatras ka na, lagay mo sa reverse. Sagad mo naman sa kanan ang malibela mo. Atras, tingin doon sa kanan, tingin sa likod. Yan, sige, basta ganyan lang kadahan-dahan. Ingat na ingat talaga. Hilang, malayo pa yung likod mo. Tingnan mo sa rear mirror, nakikita mo pa yung dulo ng pole. Sige.
Sige. O, stop. Halimbawa ganyan, nag-aalangan ka lang sa likod. Pwede ka nang pumorward. Lagay mo sa drive. Basta wag mong kalimutan, basta parallel, sagad lagi ang manubela. Yan. Tansyahin mo naman yung tatamaan mo. Sige. Sige lang. So, pasok yan. Sige. Sige. Okay. Kalabas ang unahan mo. Kailan naman ikaw kakabig, pabalik, papuntang kanan? Dahil dito ka pupunta eh. Di ba? Forward ka pa. Kailangan lagpas ang side mirror doon. Paano mo malaman? Makikita mo yung pole dito sa portion ng lagpas ng frame ng iyong side mirror. Sige. Sige, forward ka pa. Para kang lumiliko kanina sa kanan. Hop. Nakita mo na yung cone. Balik mo sa normal manubela mo. 1 and 2. Diba? Parang lumiliko ka pa kanan. Pag nakita mo yung kanto, ilang ikot? Isa lang muna. Isang ikot pa kanan. O, forward ka. Habang nagpo-forward, tingin sa unahan, dagdag ng manubela. Tingnan mo rin yung gilid mo. Tingnan mo yung gilid mo. Makikita mo yun sa salamin kung tatama ka o hindi. So, sure ka na hindi tatama. Focus ka sa unahan. Para ma-visualize mo naman yung point of view mo dyan sa unahan mo. Ibig sabihin, malalaman mo kung saan humaharap ang unahan ng kotse mo. Yan.